marinig mo akong kumakatok, huwag mo akong bubuksan. Kasi hindi na ako yun. Ako si Marco at hindi ko pinaniwalaan ang sinabi ng lola ko. Hanggang sa gabing iyon, lumaki ako sa isang lumang bahay sa probinsya. Tahimik, malamig, at parang laging may nakatingin sa'yo kahit mag-isa ka. Isang gabi, bago ako matulog, tinawag ako ni Lola. Marco, sabi niya, ano man ang marinig mo sa labas ng kwarto mo, huwag mong bubuksan ang pintuan. Natawa pa ako noon. La, baka naman pusa lang yan, pero hindi siya ngumiti, hindi siya kumurap. Hindi pusa ang kumakatok ng 3 beses at tumatawag sa pangalan mo. Hindi ko siya pinansin hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa ingay. Tok, tok, tok. 3 katok. Napaupo ako sa kama. Tahimik ang buong bahay. Marco! Bumaba ang dugo ko. Boses yun ng lula ko. Marco, buksan mo to. May kailangan akong sabihin. Napatingin ako sa pintuan. Hindi gumagalaw ang hawakan. Pero naroon siya. Pagkatapos, mas malakas, mas mabigat. Marco, pakiusap. Giniginaw ako. Tumayo ako. Dahan-dahan. Parang may humihila sa akin papalapit sa pintuan. May mali. Hindi ko marinig ang yapak niya. Walang anino sa ilalim ng pinto. At ang boses niya, parang hinagaya lang. Marco, hindi ka ba naaawa sa akin? Napaatras ako. Naalala ko ang sinabi ng lola ko. Hindi sila papasok kung hindi mo bubuksan. Hindi ikaw, si Lola. Tumigil ang katok. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa, sino ako? Biglang lumakas ang katok. Marco, buksan mo. Hindi na siya. Maraming boses. Ipasok mo kami. Giniginaw kami. Gusto ka lang naming makita. Napaatras ako sa sulok ng kwarto. Pagkatapos, tumahimik ulit. At narinig ko, mahina, umiiyak. Marco, ako to. Lola, pero iba. Huwag mong bubuksan. Kahit ako pa ang marinig mo. Nanlaki ang mata ko. Lola, nasaan ka? Sa loob. Nanlamig ako sa loob ng bahay. Kasama mo sila. Biglang may kumatok ulit. Pero hindi na sa pintuan. Sa ilalim ng kama. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Dahan-dahan kong tumingin pababa. Madilim. Pero may nakita ako. Isang mata. Nakatingin sa akin. Gumiti at bumulong. Kung hindi mo bubuksan ang pintuan, lalabas kami dito. Biglang bumukas ang pinto. Mag-isa, walang tao. Pero may mga yapak. Papasok. Papunta sa akin. At ang huling narinig ko, sabay-sabay na bulong. Salamat. Pinapasok mo rin kami. Natagpuan nila ako kinabukasan. Bukas ang pinto. Walang sugat. Pero hindi na ako nagsasalita. At tuwing may bumibisita, tinitingnan ko lang sila nang nakangiti. Tapos sinasabi ko, kung maririnig mo akong kumakatok, buksan mo.